This is part 2 of relearning how to conjugate past tense, and we will talk about the irregular verbs. Lisod kay ni explain guys, pero ako na lang gibuhat is gipagtaga na lang muna ko og pinaka-basic nga mga verbs or pinaka-basic nga mga irregular verbs nga mostly nga ginagamit nako para inyo na lang i-memorize. While ako mo ingnan unsa ang mga rules. Nako giandam diri nga 5 ka mga rules on how to conjugate irregular verbs. And mag-start ta aning patsim nga biup. So, diba sa part 1, kebo naman mo unsaon pag-conjugate, diba? So, ang first nga rules sa pag-conjugate is katong tan-aw nimo unsa ang yang base form. Then, after ana, i-remove nimo ang da. Then, inig-remove sa da, if ang pinaka-last letter gani is piup, or letter B or P, tanggalon nimo siya. Then, inigtanggal nimo if ang last vowel gani kay O, kani, pulihan nimo ang biup og O. So, madugangan siya another syllable nga O. Then, after na, imuha na siya conjugate. So, ada nimo siya asoyo or osoyo. Pero, if ang last vowel niya is dili kani, ang ipuli nimo sa biup is kaning U. Then, ada nimo og asoyo or osoyo. Sa kaning nga rule, ginagamit siya mostly kasagaran sa adjective. Actually, wala ko kahibawg verb nga nag-apply ani nga rule. So, if naman nibawaan nga verb nga nag-apply ani nga rule, comment down below. So, example nga mga words. Chupta. It means to be cold. So, if conjugate nimo siya into past tense, may mo siyang chuosoyo. Nga naman, giyon sa siya. So, first is chupta. Then, remove da. Mo ni siya gi-remove ag da. Then, i-remove nimo ang biup. Ang nabili na lang niya is chu. Then, ang biup nga imuhang gi-remove, pulihan nimo siya og U. Kay ang last vowel man niya kay U man, mo nang pulihan ay mo siyang adan og U. Dire, tan-awon nimo unsa na pod ang iyang last nga vowel, kay adto na ka mo decide if butangan ba nimo og asoyo or osoyo. So, kay U man siya, mo nang i-add nimo is osoyo, mo nang himo siyang chuosoyo. So, sa next nga word, topta. So, topta, remove da, remove biup, mahimo na lang siyang to. Then, ang biup, pulihan na to na siya og U. Kay ang last vowel man niya kay O man. Then, after ani, diri na ta mag-adog asoyo or osoyo. So, kay U man ang iyang last nga vowel, mo nang dugangan na to siya osoyo. Mo nang nahimo siyang towosoyo. Nga na siya, guys. So, for 어렵다, or to be difficult, 어려웠어요. 쉽다, or to be easy, 쉬웠어요. 무겁다, to be heavy, 무거웠어요. 가볍다, to be light or gaan, 가벼웠어요. 더럽다, or to be dirty, 더러웠어요. 아름답다, or to be beautiful, 아름다웠어요. Nag-guess niyo no? Nag-guess ninyo, kay buko nag-guess ninyo, kay mga bright baya mo. Ginagamit man siya mostly sa adjective, so i-familiarize na lang ninyo ni nga rule if adjective ang atong hisugutan. Pero if verbs gani, mostly gyud dili siya ginagamit. So, for example, para ning chapta, di ba? If tanggalon na to ang da, biup man ang yung last nga letter. So, if i-apply na to ning irregular verb, dili dapat chabasoyo ni, di ba? Di ba dapat mahimo ni siyang chawosoyo, which is dili. Dili siya ma-apply ha. Normal lang na nga pag-conjugate. Dito ra remove da, then add asoyo or osoyo. Mo na nahimo ra siya dito og chabasoyo. For ipta, nahimo siyang ibossoyo. 씹다 or 씹었어요. So, caught, nadakpan, gisuot, o giusap. Guess niyo no? Guess ra na. Next. So, ang next rule is ang syllable nga r. So, if ang last syllable gani, after nimo natanggal ag da, if r gani na tanggalon na nimo. So, tanggalon nimo ang da, tanggalon po nimo ang r. If mo ni ang last ha, if sa to nga dili god, if last ra ni nga syllable. Then after na mag-add kag duha ka real. Mo ni siya duha ka buok. Ang first nga real ibutang nimo sa ubos sa remaining nga syllable. Ang ikaduha is sa next nga new syllable. So magama kag another syllable. Then after na ada nimo asoyo or osoyo depende sa last vowel. So for example, kaning muruda, to not know. So, muruda, tanggalon nimo ang da, tanggalon sa nimo ang r. So, ang nabili na lang niya is mo. So, ang isa ka real, ibutang nimo sa ubos sa mo. Ang ikaduha nga real is
ari nimo sa next nga syllable kay adan man nimo siya og asoyo or osoyo depende sa last vowel. So kani kay ang last vowel man is o, mo nang imong i-add is asoyo, mo nang nahimo siyang mulasoyo. By the way, if nalibog bitaw mo nga nang bisata ning asoyo word, unsa ning asoyo osoyo if galibog gani mo na, meaning di pa mo ready aning part 2, balik mo sa part 1. Okay? Anyway, next word, furuda or kanang tawgon ka or mokanta. So di ba furuda? Furuda. Ning tanggal nimo sa da, r ang ihang last na syllable mo nang tanggalon nimo. So ang mabili na lang niya is bu. So ang first nga real imong i-add sa ubos. Then ang next na pod is dere. So from puruda nahimo siyang purlu. Mo na ni siya. So dere na ka mag-base og unsa ang imong i-add, asoyo ba or osoyo. So tanaw ni mo ning last vowel which is u. So kay u man na siya, mo nang imong i-add is unsa man? Osoyo. Very good. So mo nang himo siyang pulosoyo. So isumpay nimo siya sa ikaduha nga real. Gets na? Gets na eh. Next is 다르다 or to be different, 달랐어요. Kay ang yang last vowel kay aman. Next is 빠르다 or to be fast, 빨랐어요. 고르다 or to choose, 골랐어요. 누르다 or to press, kanimong tuplokon, 눌렀어요. Next, 자르다 or to cut, 잘랐어요. 오르다 or to go up, kanimong saka, 올랐어요. Gets na? Gets. Nabuta sa next guys. Paspaso na to ni kay Bo kung naka-gets ra mo kay mga bright mo dihang dapita. For next nga irregular verb nga rule is kaning patsim nga tiget, which is kaning letter D or T. So some verbs, so gamay ra ni sila. So kay gamay ra man ni sila, memorizeon na lang ninyo. And mo ni ang isa sa mga top nga mga words nga gagamit ani nga rules. So kanisa lang inyo i-memorize. If ang verb gani nga ga-end og diget, after nimo na remove ang da, pulihan nimo siya og real. So in short, tanggalon nimo ang diget, pulihan nimo og real sa same position, okay? Before nimo adag asoyo or osoyo. Pero again, dili ni siya commonly nga ginagamit. So kanina lang inyong i-memorize. So pwede ra gud ninyo dili i-familiarize nga rule, i-memorize ra ninyo ning kaning maski kaning upat na lang ka mga verb ug unsaon siya pag-conjugate. So for example, kaning first irregular verb nga tutta or to listen, instead nga mahimong siyang tudossoyo, tanggalon nimo ang da o kaning diget, mo nang nya pulihan nimo siya og real, mo nang nimo siyang 들었어요. So another example, kaning kotta or to walk. Kotta, di ba ana? So tanggalon nimo ang da. Nya kaning diget nga nasa ubos, tanggalon nimo kay pulihan nimo og real. So instead nga kot ang ihang mabilin nga syllable, call na ang mabilin. So dire ani na ka magbase if adan man nimo asoyo or osoyo. Then ang last nga vowel kay o man, mo na ang i-add na to is unsa man? Osoyo. Very good. Then next example is mutta. Dili muta ha, mutta or to ask, mo nang himong 물었어요. Then 씻다 or to load kanang ikarga, 실었어요. I-memorize ra ning upat. Nya ay na ni hunaw-hunaw na ang rule. Basta i-memorize ra ni nga kani siya inganion pag conjugate into past tense. Kay awa ha. Mo ni ang example sa mga regular. Kaning patta or to accept. Same ra jud sila guys oh, nga inigtanggal mo sa da, tiget sad ang yang last letter. So instead nga pulihan nimo ni siya real, normal ra ang pag-conjugate ane. Ditso ra siya 받았어요. Then 닫다 to close, 닫았어요. 믿다 to believe, 믿었어요. And daghan pa ni sila kayo, pero gitagan na mo na kung tulog example. Again, kani upat ra memorize sa unsaon ni siya pag conjugate kay mo apply ning kani nga rule aning upat nga word pod sa present tense. Okay, gets. Next, another patchim na punta. Kani irregular verb nga end og siot. So some verbs or adjectives nga nag-end og siot, after nimo na remove ang da, tanggalon siya guys. So tanggalon ra. Tanggalon na nimo then conjugate. So dili na ni need ning siot if nag-end siya siot. Pero dili siya commonly used. So gamay ra kayo nga mga words ang nag-apply ani nga rule. So gitagan na mo tulo ka pinaka ginagamit. Isa ra gani ginagamit na kani kaning natta, pero nay tulo and i-memorize na lang ninyo siya. First example is kaning chitta, to build or make. Instead nga mahimo siyang
지었어요. tanggalon ra nimo dito ang shoot, then 지었어요. So, maingon mo, watch, awa ha, chita. So, tanggalon ang da, tanggalon ang shoot, chine na bilin. Diba sa part 1, sa conjugating past tense, diba if I ang last nga vowel, then walay patsim, kay mahimong yone instead of o, dili. Kay murag mag-overrule ag duha ka rules. So, isa ra ka rule ang atong gamiton which is kani. Kay ang yang original man kay naay patsim, gitanggal raman. So, ang ato ang i-add dito is osoyo. Gets ha? Next is nata, to get better kanang naulian. So, instead of nasasoyo, mahimo siyang naasoyo. So, nga ni tabo. Nata. Tanggalon ang da, tanggalon pud ang shoot. Then, ang nabilin is na. Then, kay ang last letter kay aman, mo nang ada na tuog asoyo. Mo nang himo siyang nasoyo. So, mingon mo, watch. Di ba anak ka sa part 1 nga, if ana ni, dili na dapat na to butangan og another nga asoyo. Dapat tapo ra ni sila. Di ba dapat ana na siya na nasoyo? Dili. Kaya again, mag-overrule and murag magpatong-patong ang duha ka rule. So, isa ra ka rule ang gamiton which is kani. Kaya di ba ang original niya kay na may S. Tanggalon raman siya. So, kani ang ato i-follow. Dili kani. Then, ang last nga example sa irregular is puta or to swell karon ni hubag puwasoyo. So, memorize lang ninyo ning tulo. Kay awa ha, example sa regular, same ra sila. Uta, to laugh. So, instead nga tanggalon ni mang shoot, normal lang nga pagtanggal sa da ang buhaton, then add osoyo or asoyo. So, kani kay u manang last nga vowel mo nang giadan tog osoyo mo na nimong usossoyo. Shita or to wash, shisossoyo. Potta or to take off, kanang maghukas, posossoyo. Gets niyo no? Memorize naman ni. Memorize din siya. Next. Mo ni siya ang last nga irregular verbs nga atong hisgutan, kaning if mag-end og vowel nga So, if ang last letter, after ni mo na remove ang da kay like, wala siya patsim. Ra dyan siya ha. So, walay ubos. Mo dyan ni siya ang pinaka-last nga letter. Tanggalo ni mo. Then, inig-conjugate ni mo, tan-awon ni mo, unsa ang last syllable. After ni mo na-remove ning of course. Then, ada ni mo asoyo or osoyo. If walay vowel, adan ra ni mo siya dritso og osoyo. So, kaning nga rule is, sagara ni gina-apply, mao nang kinahanglan ninyo i-familiarize ni nga rule. So, for example, sida. Tanggalon ni mo ang da, tanggalon po ni mo ang So, ang nabili na lang niya is, sangshiot na lang. Wala man siya vowel, mo nang i-direct ni mo add ang osoyo. Mo na ni mo siyang sosoyo. Another example, kuda. So, tanggalon ni mo ang da, tanggalon po ni mo ang So, ang nabili na lang niya is, k. So, kay wala man siya vowel, ada ni mo siya dritso og osoyo. Itapad ra ni mo dritso. Isumpay. So, another example, 바쁘다. To be busy. So, 바쁘다, 뿌다. So, tanggalon ni mo ang da, tanggalon po ni mo ang So, ang nabili na lang niya is paog kana. Paog sang biyep. So, kay naman siya vowel, ani ka magtanaw kung sa imong i-add. Osoyo ba or asoyo? Yatara ni mo ani kay man ang last nga vowel. So, unsa man natong i-add? Asoyo or osoyo? Very good. Asoyo ang i-add. Mo nang nahimo siyang papasoyo. So, kani is always nimo siya isumpay sa last nga letter. Sumpay jud always. Mudikit jud always ang asoyo or osoyo. Praning, apuda, to be sick. May mo siyang apasoyo. 슬프다, to be sad. 슬펐어요. 기쁘다, to be happy. 기뻤어요. Gets ninyo? Nag-guess rin ninyo na apsan ra ang kapaspas. If na may questions or wa na sabtan or na ko'y sayop nga na ingon, i-comment lang or pwede mo PM nako. So, muna to guys. Bye!